All right, so we're live now. Good evening, everyone. So it's October 19, and it's me again, Christine of Artist League, and welcome to another episode of Music Chat. And tonight, we're going to talk about mental health. As we all know, last September was a Suicide Prevention Month, and this October is actually World Mental Health Month. And as we all know, we are all greatly affected by this pandemic, COVID-19, so it's better to talk about this. And to help me tackle this, to discuss about this topic, I invited a friend of mine, Ms. Krisha Ann Caballero. Krisha is a singer, dancer, and theater actress under SB Studios. Moreover, she's also a choreographer, guitar teacher, and Muay Thai enthusiast. Krisha is a human resource staff by profession for 8 years now, an AB psychology graduate, and currently taking up master's degree in industrial psychology. So here we go. Hi, Krish. Hi, dude. Nakamute ka, dude. Ayan. Yan. Ayan, okay na. Good evening. Happy Monday ulit. Yes, Ayan. Happy this is ba my mga friend. Monday nyo? Actually, nagkakilala kami sa SB Studio. Supervoice pa noon, noong 2014. Siya yung teacher namin sa dance. Sa dance. Siya yung Oo. teacher ko sa dance. Mahigpit ba? O hindi ah. Ay hindi, mahigpit ka sa kanila. Sa kanila. Para ako laging, Ayun. sige, okay lang yan. Ganun talaga Ganun pag kaibigan talaga. eh. Bahala ka. Okay lang yan. Okay. So yan, ganito lang kami mag-usap ni Krisha. Okay. So, chill lang actually, tayo. may tanong ako. Ano bang difference between AB and BS psychology? Yan, common yan natin natanong lalo yung mga fresh grad ng high school na gusto mag-take ng psychology. So, to be specific, ang BS Psychology, which is Bachelor of Science, is naka-pre-med siya. So, most of the subject ng BS Psychology is aligned siya sa medicine. So, mas marami siyang exposure sa science, like yung mga biochemistry, ayan, yung anatomy. For AB Psychology, which is yung natapos ko undergrad, it's more on pre-law. And then at the same time, it's more on the industrial. So, hindi siya ma-science na subject. Yung math namin is applied mathematics sa business compared sa math ng BS Psychology, which is yung mga, sabihin natin, yung familiarity na nila sa mga gamot, sa measurements, yan. Doon sila nagkakaiba, tsaka yung sa field na iti-take nila after graduation. Yun. Kung gusto nila ituloy ng medicine, BS. Kung gusto mo mag-law, sa AB ka. AB. Oo. Kung ayaw mo ng math, doon ka sa BS. Parehas may math. Alam mo, yan yung number one na nagulat ang lahat. Akala ko walang math ang psychology, pero may statistics po. Kaya nga, actually pati nursing. No, yan. Kaya marami pong gusto mag-nursing before kasi nga ayaw namin ng math. But then, meron yung statistics. Nagkakamali kayo, gano'n. Nagkakamali po kayo, may math po. Nursing, ang BS at ang AB psychology. So now, industrial psychology. Industrial psychology kasi siya yung isa sa field ng psychology na nakafocus sa organization or industrial. So, sabihin natin related siya lagi sa workplace. So, dyan tinatakal ang recruitment, training and development, organizational development, employee relations, yan, yung mga job roles. So, ang pinagkaiba niya, yun yung field niya na ang tawag dito, kunya sa HR, yan. So, mga HRs, nagpo-provide ng training, ng consultancy, compared sa ibang field ng psychology na nasa clinical. So, yung sa clinical, yung mga mostly nag-handle na sila ng mga patients yung sa medical hospital. So, ganyan.
Yun, sa industrial, if ayaw mo sa, sa hospital na maging clinical field ka, ito yung isa sa way, which is stressful din at the same time because you're dealing with workplace stress, anxiety, yeah, which is very common. So, Yeah. Is mga psychiatry, lahat na ng psych. lahat ng psych. Like, psych. so, so, syempre, pag-usapan natin ngayon is about mental health. So, what is mental health? Ayan. So, para mas maging specific tayo, tinignan ko ang description ng World Health sa mental health. Ang mental health natin is as important as physical health, which is mostly na di-disregard siya kasi they think it's something na hindi na common sa mga tao. But based sa World Health, it is an integral and essential component of health. Kasi it is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. So in short, mental health state siya of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community. So, something na maapektuhan din yung daily life niya. So, same din sa physical health. If may sakit ka, makakapagtrabaho ka ba? Di ba hindi? If may nararamdaman ka, nahihilo ka, of course, medyo parang magkakaroon ng dysfunction or hindi ka magiging productive, nakahiga ka lang kasi may sakit ka. Same with mental health. Kung meron kang pinagdadaanan, like you're already bothered, you're already not okay, tingin mo makakapag-decide ka, makakagawa ka ba ng decisions ng tama? Malamang hindi. Kasi hindi ka rin okay. So, it's essential as physical. Kasi syempre utak yan eh. Kumbaga 24/7 kahit tulog ka, gumagana utak mo eh. Mm-mm. So, kung pagod ang katawan mo, okay lang yan, ipahinga mo lang yan. 5 to 10 Pahinga minutes, lang. an hour, Oo. sige, trabaho ulit tayo. Pero Kain pag ka utak, ulit, kain ka lang, kain lang tayo, ganyan yan, Oo. kain lang tayo, inom lang tayo, ganyan yan. Pero pagdating sa utak kasi, pag napagod ang utak, wala eh. Parang alam mo yun, dito kasi sa Singapore tawag namin is blur-blur. Blur. Blur na yung utak mo. Oo, ang tawag dito kasi blur. So pag yung tao ay parang wala sa wisyo, yun, wala sa wisyo. Wala sa wisyo. Yan, blur po dito. So alam niyo na. So yun, parang ano nga siya, wala siya sa wisyo. So parang hindi ka makakaisip kahit anong gawin mo. Kahit sabihin pa sa'yo 1 plus 1, baka masagot mo pa 11. Kasi nga, tulala ka na lang. Tulala ka na eh. Wala ka ng ano eh. Alam mo yung nagme-memorize ka, kuwari, exam, nagme-memorize ka, pagod na yung utak mo. Kahit anong gawin mo, walang papasok eh. Totoo. Walang papasok, wala rin lalabas. So that's the reason why it's very important to take care of our mental health. Ang tanong kasi is, ano yung mga dapat gawin to take care of it? Lalo na ngayong pandemic. Yes. Yan, pandemic. Pinakamahirap. Actually, kasi sa World Health, ang sinasabi nila since may pandemic, parang napoforesee na ata na next na magiging issue is yung mental health. Kasi ang daming naging affected. Number one, may mga nawalan ng trabaho. Mas naging mahigpit ang restrictions. At the same time, yung iba nawalan ng mga mahal sa buhay, yung mga naapektuhan ng virus. So, one thing na kailangan natin is to, of course, we have to pray. Kasi when we are not in the right mind, when we are not in the right thinking or what, parang kahit anong gawin mo, maliligaw ka. Yun. So, you have to take time to calm your mind, mag-relax ka. You have to make sure that you sleep well, you eat well. Eat well, it doesn't mean na kakain ka ng marami, kakain ka ng sabihin natin, sobrang picky mo na sa food kasi kailangan mo eat well mo. It's not that. You have to take yung tamang nutrients din kasi minsan kapag sobrang stress ang tao,
nagkakasakit ka na din. Kumbaga, naging affected ka, kakaroon ka ng headache, kakaroon ka ng migraine, di ba? Bigla kang lalagnatin. So, may ganun na siyang effect. Kapag ka nasusobrahan na yung, tawag dito yung stresses natin sa isip. So, also, um, aside from taking care of yun nga, yung sa sleeping habits, sa eating habits, make sure na you still do what you enjoy. Mga activities, hindi yung, kunyari, example, tayo, nag-work, work lang tayo, work, bahay, work, bahay, work, ay, work, work, work lang sa bahay. So, you need to have, let's say, some activities na kahit pa paano, yung ano pa, makakapag-relax ka. Yung madadivert yung attention mo from that certain situation na sobrang ibibigay sa'yo ng stress. So, ayun. Pa ba, sa other things to take care of, iwas tayo sa mga toxic. Bro, iwas sa mga toxic. Mga toxic na tao. Oo, yun. Iwas sa toxic kasi alam mo yun, tapos sa social media, social media pa lang, ang dami na, di ba? Daming mga rants and things. So, make sure na huwag kang papatol. Kung medyo tingin mo, nag-against kayo sa mga paniniwala niyo. You tend to unfollow na lang yung tao, ganyan, o kaya mute mo na lang yung notification or what, para makabawas din. Kasi at this time, sobrang restricted lahat tayo sa bahay. Hindi na tayo makakapagpasyal or iba, nagagawang mag-night out. So, which is hindi na yun yung tulad dati na we have other options to na mag-relax din. Sobrang hirap na ngayon. So, yun yung other way. Nature. Makakatulong din nature. Nag-try din ako sa online consultation dun sa meditation. So, maraming online FB page yung mga psychologists that can help. So, you can chat with them, tapos mag-schedule sila ng call. So, isa sa na-advise sa akin dahil sobrang stress. So, isa ng advice is yung ma-expose ka sa nature, yung sunlight. Yung labas ka saglit, pahangin ka saglit, you have pet, ganda din, lakad mo siya sa labas. So, yun yung mga simple things na pwede natin magawa to help ourselves na maging mentally healthy. Yeah. This pandemic, di ba, actually, hindi madami. Lahat tayo naman naapektuhan. For sure, ikaw din naapektuhan, right? Oo. Oo. Bakari ako. To be serious, seriously, we are all affected, you know? Basically siya, yan, apektuhan yan. Definitely din sa work niya, work from home yan. At the same time, still ongoing yung kanyang masteral degree. Di ba? What else? Can you let us know? Ayun, mostly kasi yun yung nagko-consume ng time. So, yun yung mas nagbibigay ng stress kung ano yung mas nagko-consume sa'yo ng time. Mas malaki yung impact. True. Kaya, hindi natin pwede kasi sabihin, hindi yan naapektuhan. Lahat tayo naapektuhan. Ako naapektuhan. Hindi ako makauwi. Walang ligtas. Wala rin akong ligtas, di ba? Oo, may trabaho pa ako, pero hindi naman ako makauwi. Hindi ako makahinga. Alam mo yun? Kasi syempre yung pag-uwi ko lang sa Pinas, yung nakakatanggal ng stress talaga eh. Alam mo yun? Yung makapiling mo yung family mo, nakakawala na ng stress, nakakahinga ka na, lahat na ng katoksikan sa trabaho, binubuntun mo na sa kanila. Diba? Ikinakain mo na ang paborito mong pagkain, which is hindi ko na nga syempre magawa. Hindi nga ako makauwi. Dito pa yung magpagupit dito. So, diba? Oo, diba? Walang pamper me time. Bawal. Yes. It means there are things that we cannot do anymore. And that's the new normal. Kasi pandemic, di ba? Actually, for me, it's not new normal eh. Kasi, nagkaroon naman tayo ng SARS before. Nagkaroon ng flu na pandemic before. Cycle lang yan eh. Ang problema kasi, disiplina. Nawawala kasi disiplina sa tao. Na, ano yung target, pinagwawalang bahala nila. Diba? There are people who opposes wearing masks,
may hindi pa sumusunod, ganito, ganyan, ang daming grants, ang daming ganito, bakit ganito, bakit ganito. Definitely, hindi naman gagawin na kung walang dahilan, di ba? Kasi pandemic nga eh. Ang ano gagawin mo dyan is, kailangan mo nga stop yung spread para hindi lalo mag-mutate. So, Tsaka yun yung simple, di ba? Simple instruction para to keep you safe from the virus. yes, exactly. So, medyo madami lang talaga hindi nasunod. Siguro kasi ayaw nila nare-restrict sila. May ganun tayo. Yes. Ayaw nila But, nare-restrict yung action. but the problem is, yung tanong ugali, or sabihin na natin pagsisinungaling na meron pala sila, hindi nila sinabi. Pero ang dami naapektuhan, ang dami, ano mo yun, napasahan na ng sakit dahil sa pagsisinungaling. Okay. So, syempre, the more na nagsinungaling ka, the more maraming maapektuhan, the more sila magkakaroon ng mental health issues. Kasi mas lalong dami lang iisipin eh. Oo, wala kang trabaho, nagkasakit pa si ganito, nagkasakit pa si gano'n, nagkasakit pa ako. Ilang milyones yung kailangan ko para lang magpagamot. Isipin nila mga tao yun, di ba? Hindi lang mental health mo, kundi yung ibang tao din. Kasi isang lang tayo eh. Tama, Francis? Francis is here. Good evening, Francis. Hi, Francis. Because of, sabi natin, these are the things that, important things about mental health, about food, definitely sleep, yung nga, gawin mo yung passion mo, yung away sa toxicity, mag-gardening ka, mag-music ka, ganyan. So, ang tanong is, what are the early warning signs that nagdi-decline na ang mental health natin? Yan. For siguro, in simpler terms, mapapansin mo if something is wrong with you kapag hindi mo na nagagawa yung usual activities mo in a day. Let's say, yung routine mo, tipong maligo sa isang araw, tipong kumain sa oras, matulog. So, it's something that kailangan mo nang i-look out na bakit ako ganito? Yung parang hindi niya ako okay. Tapos yung interpersonal relationship mo with your family, with your friends, is hindi na siya ganun kaayos. Based dun sa to see if really merong 4 na categories na dapat makikita lahat yun dun sa symptoms. So, based dun sa DSM or yung sinatawag na Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yung 4Ds, tandaan yung 4Ds, so deviance, dysfunction, distress, tsaka danger. Usually, either sa 4 na to na-experience natin with the common. Pero, if itong 4 na to, sabay-sabay na silang nag-a-appear, unti-unti na, medyo alarming siya. So, if we look into the 4, so yung deviance or deviation from the norm, ibig sabihin yung lumalayo ka sa normal. Kumbaga, yung tipong kunyari dito sa culture natin, sa Philippines, normal yung maligo in a day, tapos yung, alam mo yung something other normal na ginagawa like kumain ng tanghalian, ganyan. Pero sa'yo, hindi ka na naliligo. Tapos, kakain ka once a week. Which is, sa'yo parang normal yun. Pero sa iba, makikita nila hindi. So, medyo lumalayo ka na. Kumbaga parang naiiba ka na. And then the second one is dysfunction. Dysfunction, affected din yung social mo tsaka yung occupational life mo. Social, yun sa friends mo. Hindi ka nila makausap na maayos, konting lang, galit ka. O kaya, one-liner ka na lang sumagot. Kahit sa pinaka-close friend mo, parang wala ka ng gana. Same with sa family. Kumbaga, kung malambing ka sa kanila or okay ka sa kanila, all of a sudden, naging cold ka na. Parang, ayaw mo na silang kasabay kumain, ayaw mo silang kausap, ayaw mo na makipag-movie maaraton. Yan yung dysfunction. Third one is yung distress. Ito naman, kung kaisa-isa to, pwedeng maranasan ng tao or kahit sino sa atin. Unpleasant siya, it's an unpleasant emotion that affect your thinking, feeling, or action. So, distress, of course, pag patong-patong yung problema mo, kunyari, sa trabaho, walang ka, trabaho,
nagkasakit ka pa. The same time, nahawa mo pa yung family member mo. So, kumbaga parang hindi na siya isang stressor. Parang more on sunod-sunod na. Parang ano ba, kulang ba kung sabay-sabay niya na. Mga ganun. And danger. Yung danger, yung last D sa ating 4Ds is in danger. So, hindi lang siya sa sarili mo. Danger ka na rin sa family mo, sa iba. Danger means nag-inflict ka na ng harm. Harm sa sarili mo at harm din sa family mo. Kunyari, kung tingin nagiging aggressive ka, nagiging violent ka, nananakit ka bigla. So, kapag yung apat na yun is present sa'yo, possible na nagbibigay na siya ng signs na your mental health is deteriorating. Kaya we have to be careful. At the same time, kung if possible, we seek advice na from the right person. So, anong dapat gawin? For example, ayun na nga, nag-show na yung 40s. So, anong dapat gawin? What's the best way to do? Number one, huwag magsi-self-diagnose. Yan yung mas nakikita kong issue. Nagsi-self-diagnose, nagsinesearch sa Google. Ay, nakikita ko ganyan. Hala, may schizophrenia na ako. Yun. Si Dr. Google and Dr. Yahoo. At WebMD. Diba? Konting ano lang. Hala, may brain cancer na ako. Diba yung sumakit lang yung ulo, sumakit lang yung ganito. May heart disease na. Yun, yung number one, wag na wag niyang gagawin, guys. Self-diagnose. Mami-misinterpret nyo at the same time. Magkikreate lang kayo ng sarili nyong worries or fears. Siguro, unang-una, yung gagawin nyo, seek a help from your family member. Sino yung pinaka-close sa inyo? I-open up nyo sa kanila na hindi na ako okay, ito na yung nararamdaman ko, ito na yung ganyan. Better if you have a family member na that can understand you. If sabihin natin medyo hindi close sa family, sa close friend, but to the right person. Kasi once na humingi ka ng advice sa, friend mo, hindi mo na siya super close, or basta friend mo siya, nakakapagpuntuhan mo. Pero nung marinig ka niyang nag-vent out ka, arte mo naman, nag-iinarte ka lang, mga ganon. Which is, lalo mag-lead sa'yo sa maling path. Nag-iinarte lang ako lang to, ganyan. May something na sa'yo so you have to seek, you have to seek professional advice. If you think na wala kang mapagkatiwalaan muna, or if you think na hindi ka comfortable na naiintindihan ka nila, maganda lang sa panahon ngayon is open na ang mga psychologists reachable din sa social media. Meron silang page. So you can just search on them. Pwede ka nilang tawagan or pwede may hotline ng NCMH, yung National Center for Mental Health. May hotline na sila para pwede ka doon mag-consult via phone. At least yung makakausap mo doon is someone professional na matutulungan ka. Hindi yung parang sasabihin lang sa'yo na arte mo, drama mo lang yan. Pag babae naman, PMS ba yan? O mood swings mo ba yan? Pag lalaki naman, kalalaki ng tao mo ba yan? Diba? Parang, instead na parang napupush yung tao na you have to seek help na from a professional. Lalo na ikakahiya, yung nag-iinarte lang ako, baka sabihin, ganyan, diba? Isipin nyo na lang, guys, kung kayo may sakit, kanyari, masakit ang ulo nyo, madalas sumasakit yung ulo nyo, kaya may nararamdaman kayo something sa tagiliran nyo, may sumasakit. Ano mo yung ginagawa? Di ba nagpapacheck up kayo sa doktor? Same as with your mental health. You have to consult someone who is professional na matutulungan kayo. Kasi iba, sumakit ang ulo, magsisearch ka agad, Dr. Google, Dr. Yang, wala, pancreatic cancer. Diba? Parang, lalo lang magugulo, lalo ka lang mag-worry, which is big no-no talaga. So yun, number one talaga yung consultation. If you don't feel that you're not yet comfortable opening up to your family, to your close friend, dumirekta ka na sa taong makakatulong talaga sa iyo. Walang nakakahiya. At yun. Yan. Tama yan. Walang nakakahiya. At least guys, huwag kayo mag-self-diagnose. Hindi to basta-basta sakit lang. Ay, by the way, hi JC, hi to Christian, good evening, hi Cap. Yan, kababata ko yan, si Jasper. Nasaan siya? Kasi ASA right now.
Thank you for He's watching. watching. Yeah, thank you for watching, guys. So, definitely, yun yung mga best ways, Definitely, we have, kasi siguro naman, bawat tao, kahit loner ka, may isang tao ka pa rin naman siguro na pwedeng malapitan, di ba? Na Oo. talagang makakausap mo. Siguro naman, kahit naman sigurong loner, meron din naman tao. Kahit family, di ba? Kaya lang kasi, sometimes kasi even our own family, di ba? Sakit din sa ulo. Makasama mo sa trabaho, sakit din sa ulo. So parang wala kang pupuntahan, di ba? So the best way nga talaga, tama si Krisha, is syempre magpa-consult ka dun sa talagang professional, di ba? Kasi para sa ibang tao, parang ano lang yan, inarte lang tayo. Ganun lang yan. Oo, yun yung Oo. mahirap dun eh. Oo. Kaya lalong nagbe-build ng guilt sa kanila. Tapos sasabihin pa, ano lang yan, wala lang yan, it's me. Uy, ikain mo na lang yan. Inom mo yan. Yung mga Oo, iba pa, inumin. di ba? Oh, may iba pa dyan. Oh, tara, shot na yan. Ganun yung mga Sirain mo yan. pa yung liver mo. Oo. So, definitely is, ano to? Ano sabi si Kap, sama mo na boss. Oo nga, ano yung mga boss, yung mga manager, yan, mga sakit sa ulo. Yeah, from Jasper. Which is true. True naman talaga. May mga manager naman talaga sakit sa ulo. Hindi naman Normal lahat. na ata yan. Hindi naman lahat. Hindi, kumbaga sa lahat naman ng papuntahan natin, talagang may mga sakit sa ulo. Kasi nga, di ba, we cannot please everybody. Di ba? But, Oo. pumunta na tayo sa mas, importante pag-usapan. What is depression? Depression. Yan. Meron Yan. tayong ano dyan. It's a stigma na kailangan tanggalin. Lalo na Parang ngayong mas oo. maraming, Bakit? ngayon, Oo. depressed. Depressed ba talaga? Hindi Yun nga natin eh. malalaman. Ano ba ang depression? Diba? Ano mo naman depression? Sige. Yun. Ito kasi, itong description na babasahin ko is galing sa APA or yung American Psychological Association. American Psychology. Basta yun. APA. So, it's a common and serious medical illness that affects how you feel, think, or act. Pero ang good news dito, it's treatable. So, ang depression, hindi siya basta-basta pwede mong sabihin in a normal day na depressed ako. Yun. Kasi, depression, this is something serious, guys. Madaming tayong pwedeng mabasa na, let's say, hindi lang nabili yung gusto niya dahil hindi siya umabot sa sale. Nakaka-depress naman. Di Ay, ba? maraming hindi lang Kasi, gusto, depressed na. Hindi lang gusto ni totoo. crush. Depressed na. Ayaw na. Ayaw Yun. na. Siguro, it's something that we should be aware of. So, ito, it's an awareness na ano ba talaga ang depression. So, yun. So, it's a medical illness, guys. Hindi siya basta-basta mo pwedeng sabihin. Hindi siya normal. Common siyang mental illness, but not a common emotion. Ano bang difference ng depression sa sadness? Kasi, di ba, yun yung talagang napabaliktad talaga eh. Di ba? So, what is the difference between depression and sadness? Sadness. Ang sadness kasi ito, pwede siyang mag-appear sa depression, pero ang sadness kasi is, example na natin kung yun na may namatayan, hindi ka gusto ni crush, iniwan ka ni boyfriend, masasad ka kasi there's something na, alam mo parang di ba ako enough, ganyan, or nawala si ganito, wala na akong kasama sa buhay. Pero, dun sa, sabihin natin, namatayan ka, at some point, may isip mo yung positive memories mo with that person. Ayun, mo ba, punta kami dito, masaya, pero memory na lang siya. Yun pwede maging part ng sadness. Tsaka, isa sa pinakamagandang quote ni Carl Jung, isa sa mga psychologist na naging sinusundan-sundan ko. Ano siya, sabi niya doon sa quote na, you cannot see the value of
sadness or happiness if you were not able to experience either of the two. Kunyari, hindi mo na-experience maging happy, paano mo makikita yung meaning ng sadness? Or hindi mo makikita ano yung feeling ng pagiging happy, hindi ka nakaranas sa sadness. So, ang depression, meron din siyang sadness, pero ito, pertain na siya sa sarili niya. Si sadness kasi, nasa-sad siya kasi, yun nga, loss of a loved one, namatayan, may hindi siya nakuha. Pero at the same time, pwede siyang balik ang positive memory ng tao. Kasi, ano siya, parang something may associated siya sa isang special na tao, event, or situation. Pero si depression kasi, it's within the self na. So, masasabi, based dun sa criteria ng depression, it's a 2 weeks of repetitive symptoms of the following. Loss of interest, sa'yo din yon. Feeling sad, nalulungkot ka. Changes in appetite, masyado kang kumakain ng madami o hindi ka na kumakain at all, wala kang gana. Trouble sleeping or sleeping too much. Yan, sarili mo din yon. Wala namang involved na ibang tao. Feeling worthlessness or guilty sa sarili mo. So, at the same time, parang thinking that you're not enough. At the same time, yung pag-iisip mo hindi ka enough doon, parang domino effect na siya na ayoko nang kumain, ayoko nang gawin to, ayoko nang ganyan. So, nag-i-increase pa yung feeling mo of purposelessness. Wala kang kwenta. Ganun. At the same time, affected na rin yung thinking mo, yung cognitive skills mo. Hindi ka na makapag-decide. Hindi ka na makapag-isip ng tama. Pati yung ending your life, kasama na doon. Thinking of death. Kasi sa sarili mo, ayaw mo na. Kumbaga parang gusto mo na isuko. Yun. Yun yung pagkakaiba ng depression sa sadness. Sa sadness, it's a common. Pero at the same time, may positive memory ka na pwedeng maalala dun sa tao or dun sa event mo yun. Pero si depression, it's something na sa'yo na lang na ayoko na, ganyan-ganyan, pagod na ako, ayoko na kumain. Hindi lang siya sadness eh, ang dami niyang kasunod, kumbaga. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Sana clear. Yan. Medyo ano talaga siya eh. Ano mo yun? Kasi yung pagkakapareho ng symptoms kasi nasa Oo. depression din, di ba? Pero guys, iba ang depression talaga sa malungkot. Okay? Kumbaga, yung malungkot kasi is, malungkot ka ngayon kasi hindi mo nabili yung gusto mo sa Shopee kasi wala kang pera. Di ba? Oh, after dyan, magtrabaho ka lang. Nandiyan naman yung sahod mo, yung bonus mo. O, pwede ka na ulit bumili. Balikan po ulit. Kumbaga, pwede mong balikan ulit. Yung nakapag-break sa'yo yung boyfriend mo, wala ka namang magagawa. After mo umiyak, sige, chat nyo na lang yan. Go on ulit. Iba na nga, nag-glow ba, di ba, after breakup? After breakup. Di ba yan yung mga sinasabi ng afterglow ng mga breakup niyan. So, kumbaga, and when it comes to depression kasi, iba. Kumbaga, yung utak mo, wala eh. Walang hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain yung sadness na nararamdaman mo. Hindi mo naiintindihan bakit wala akong ganang kumain, wala akong ganang maligo, wala lang matulog. Yan, yun ang depression. And it's really not simple. Kaya nga, it's better to consult a professional, psychologist, or not necessarily psychiatrist, but rather psychologist, or therapist that can help you, alam mo yun, ma-brighten up yung mundo mo. Yan sa school, yung mga guidance counselor, yan. Pwede. Hindi lang puntahan yun pag kunyari may ginawa kang masama. Yun kasi nagiging first impression. Mag-guidance ako kasi. Guidance counselor pag may ginawa masama, pag na-late ng lagi, guidance counselor. Pag nakipagtutukan, guidance counselor. And pag nag-cheat sa exam, guidance counselor. Mga ganun na. At guidance counselor, hanggang ano lang yan eh. Para nagiging puntahan ng talaga ng pag may ginawa kang masama eh.
But Oh, actually, nawala yung essence niya. oo, kaya nga siya guidance eh, para Guidance. mag-guide. Kaya nga siya counselor eh, para mag-counsel. Yun. Oo. Yun po yung ano, rason ba't may guidance counselor. Kaya lang dahil nga sa pandemic, walang guidance counselor kasi Wala. wala, online po lahat. So, ang guidance counselor Online. po yung mga magulang. Hindi po kayo yung mga estudyante na nasasagot ng mga modules nyo. My goodness gracious. Wala na natutunan yung mga anak nyo. Kayo na sumagot eh. Kayo yata nag-enroll. Hindi naman pwedeng ganun, guys. Hmm. Nandiyan kayo para i-guide yung anak nyo na sagutan yung modules. Hindi totally kayo ang sumagot ng modules. Kaya lang kasi nga naman, mga modules na yun, hindi ko maintindihan bakit hindi yata nakita ng DepEd kung ano ba nangyari. May Ay, mga, nako. may mga mali-maling ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Anyway, so, Anyway. hindi kasi, well, depression is really a mental disorder. Okay? And there are really other types of mental conditions like bipolar, schizophrenia, anxiety, then yung, Mm-mm. PTSD or post-traumatic disorder. Maraming Oo. nga disorders eh. So, hindi po yan agad-agad malalaman ng pag nag-Google ka lang or nag-Yahoo, nag-WebMD or whatever. Hindi eh. Kasi mental disorder Mm. yan. It's not like cancer or diabetes. Diba? Mm-mm. Na cancer, andyan may mga options ka, chemotherapy or whatever, diabetes. Although, the cancer and the cancer is kahit pa paano may depende sa stages. Pwede siya ma-cure. Okay. Oo. Diabetes, hindi siya curable, but treatable. Na ma-manage. Treatable. Yes. Mm-mm. But when it comes to mental conditions and depression, guys, ano yan eh, lifetime na. It's like diabetes na hindi siya curable. It's actually a lifetime condition. Okay. Mm-mm. Namamanage siya, natitreat siya, namamanage siya, but it will always stay there. Kaya hindi ka pwedeng mag-self-diagnose like what Tisha said earlier. Mm-mm. Kasi mahirap eh. Mahirap i-deal ang mga ganito. I don't actually like, kasi dapat ang tawag dyan is mental disorders or mental illnesses, but I Mm-mm. prefer calling it as conditions. Okay? Kasi Mm-mm. marami yan eh. Minsan, Na. isa, dalawang condition sa iisang tao. May bipolar ka, may anxiety attack ka. Schizophrenia ka, pero borderline personality disorder ka. Pero may ganun eh. So, Mm-mm. swerte mo kung isa, di ba? Parang ganun lang yan eh. But, nevertheless, these mental disorders, definitely, ang pinaka, ano dyan, malaking major topic dyan is about suicide. Right? And, according sa WHO, ang depression statistics in year 2020 is 322 million people across the globe suffer from depression. 322 million, guys. And it's still increasing. Then 75% of people suffering from mental disorder receive no treatment in developing countries. And which is true, right? Now, according to WHO International, around 800,000 people die as a result of suicide worldwide and still increasing. On a yearly basis yun, 800,000 people. And in most cases, it is due to depression and other mental illness. Kaya hindi siya pwedeng walang bahala, depression and other mental conditions because it will really lead to suicide. And Krisha, what is suicide? And what is the difference between suicide and self-harm? Yan. So, suicide, alam natin yan na ang number one goal ng suicide is to end someone's life or end oneself life. Yun. Suicide. Yun yung number one goal. Ang self-harm, you do self-inflicting pain kasi number one, gusto mong i-reduce yung negative emotion mo. May 4 reasons. So, number 2, you want to feel something besides numbness or emptiness.
Kasi feeling mo parang wala ka nang nararamdaman, you feel so manhead. Mag-iintindi ka ng self-harm. Ay, hindi, may nararamdaman pa naman ako eh. Ito, nasasaktan pa nga ako eh. Yun. Iba naman gusto mag-avoid ng social situation. Sabihin natin, medyo malawak kasi yung sa avoid social situation. Siguro, baka may time na, let's say sa family, ayaw niyang makisama sa reunions or what. So, sabihin niya masama pakaramdam niya or what, or injured siya, yun pala siya gumawa ng injury niya. And then, last na reason why nag-inflict ng self-harm is to receive social support. Ito yung nagsisik na ng attention. Ang difference ng dalawa sa self-harm at suicide is yung intent. Yung intent. Si suicide, ang intent niya is magpakamatay. Kasi i-end niya yung life niya. Si self-harm, yung 4 na reasons na yun kung bakit. Yun. Tapos, based sa DSM, yung nabanggit ko na manual, usually ito yung Bible ng mga psychology, yung ating listahan ng mga criteria ng mga disorders. So, self-harm is self-destructive behavior that are carried out. Yun, speaks, yung binubutas yung balat, ganyan. Tapos, pag ginagawa nila yun, nakakagain sila ng superficial sense of relief, emotional and mental. Yeah. Tsaka meron din other term yung sa ano. Alam ko may other term yung self-harm. Eh. Yung tawag dito. Parang non-suicidal self-injury disorder. Yun yung isa sa term niya sa DSM. Non-suicidal. Kasi ang gusto lang niya is, yun, 4 na reasons. Makapil lang siya, makasik lang siya ng attention. Yun. But suicide is something serious na talagang end. Dead end. Did you know anyone in your life who committed suicide already? So far, wala pa naman. Wala pa. At kung sakali man, sana naagapan yun or nakalapit siya sa tamang tao. Kung meron. Pero huli wala. Yeah, because I have friends who already committed suicide, but thankfully, they're all alive. Okay. Attempted lang. Yeah. No, they attempted, but it was failed. And hindi pa siya yung to fatal. Yung, Yeah, hindi pa siya ganun ka-fatal. But I'm thankful. I'm so thankful na they're alive right now. And I'm so thankful na it failed yung attempt nila, you know. And according to them is that it's parang ano eh, yung emotion mo, ano ka na eh, overwhelmed ka na. To the point na blanco na yung utak mo, hindi mo na alam ginagawa mo, basta ginagawa mo na lang siya. Makita mo yung isang bagay, gagawin mo na lang. Kasi ang nasa utak mo is wala na eh, parang nakalutang ka na lang sa hangin. Then, it's true that when they did it, wala silang naramdaman. Kahit nakat na nila yung skin nila, hindi nila nararamdaman yung pain. Kasi, wala na eh. Emotionally numb ka na eh. So, yun yung experience ng mga kilala ko na nag-commit ng suicide. But yeah, thankfully they're alive. But, yun yeah. Do you think committing suicide is a selfish act? Personally? No. Sa mga nagsasabi na suicide is something selfish or pag-iinarte or attention-seeking, you're referring to a wrong term. Tsaka, suicide, hindi siya selfish eh. It's their only way ma-escape dun sa situation nila. Whenever they feel hopeless, helpless, at yung totally nafe-feel nilang wala nang nakakaintindi sa kanila. So, they're trying to seek help, pero alam mo yung tipong hindi sila matulungan kasi iba yung impression, iba yung pagkakaintindi sa kanila. So, paano natin masasabi, di ba, na selfish yung suicide? It's their way. Pero, it's their way to escape. Pero may paraan kasi para maka-help, makatulong ka dun sa tao. So, yung selfish act, I don't think na it's a use. Kasi, it's something serious na
meron ka ng hint dati. Kumbaga, kung ikaw yung kaibigan, may hint ka na pero Brad, wala yan. Binaliwala mo eh. Oo. Nagsasabi na sa'yo yung tao. So, lumalapit na siya sa'yo. So, it means na, friend, I really need help. I really need someone to talk to. Kasi the moment na mag-isa na lang sila, andyan na kung ano na napapasok sa isip nila. Minsan nga di mo nakikita sa taong di pala siya okay eh. Di ba? Kung magkikita kayo nakangiti, uy, kamusta ka? Kaya, sasamahan ka, ganyan. Kasi, kumbaga parang, nagkaroon na sila ng impression na whenever they try to express themselves, parang hindi sila naiintindihan. Kaya the moment na sila na lang mag-isa, ay, so hindi nga talaga ako tanggap, o hindi nila ako naiintindihan, o hindi nila ako pwedeng masuportahan dito, hindi ako matulungan. Mahihina ako ng tulong kasi sarili na nga nila, hindi na nila matulungan eh. So, kaya sila lumalapit. Kaya, in the end, para tingin nila, wala na silang maabalang ibang tao, wala na silang, sabihin natin, wala na silang makulit or what. Yun yung way nila. Kasi tingin nila, hindi naman sila nag-i-exist eh. Yeah, actually kasi, marami ako naririnig na ganyan. Yeah. Ang selfish niya, ba't kailangan niyang gawin yun, ganyan. Ang dami ko nakikitang mga comments na ganun. But guys, when it comes to suicide, totoo, tama si Krisha. It's not a selfish act. And just like what Krisha said, it's the only way. Kasi para mawala yung pain. They actually just wanted to escape the pain. But because they're already emotionally overwhelmed, wala na sa kanila yun eh. Because they wanted to escape the pain, ginawa na nila, at the end, buhay ang kapalit. So they really don't want to actually to commit suicide. They actually wanted to leave, but they don't know how to. That's the big problem. Kaya hindi siya pwedeng isa walang bahala. Yeah. And tama rin si Krisha, there are people na masayahin, alam mo yun, highly functional, yung trabaho dito, tawanan dito, friends tayo, but then all of a sudden, malalaman mo na lang nag-commit ng suicide. Kasi deep inside, ano siya eh, empty. Ganun ang nangyayari. Ito yung pinapakita ko sa inyo, masaya ako, kasi ayaw kong kaawaan ako. Yun. Yeah. Right? Ayaw kong kaawaan niyo ako. Pero, kailangan ko ng tulong, pero hindi ko alam paano ko i-explain yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tulong. Yun ang nararamdaman kasi nila. Kasi kahit naman sila, hindi rin nila naiintindihan kung ano bang nangyayari sa kanila. Kasi when it comes to mental disorders and depression, please correct me if I'm wrong. May ano yan eh, kumbaga may imbalance when it comes to sa chemical balance ng utak. Correct? And until now, they're still ongoing research pagdating sa brains ng mga those people who have mental disorders. Kasi talagang nakikita nila na may chemical imbalance. Kumbaga, magulo na yung loob ng utak mo, lalo magulo yung lumalabas. Kumbaga sa cable, buhol-buhol na. Nagkakabuhol-buhol-buhol. Hindi mo na alam paano mo didiretsuhin, hindi mo alam kung paano mo tatanggal sa pagkabuhol-buhol. Yun kasi ang nangyayari. Tama ba ako? Yes. Tama yun. Yeah. So, hindi talaga siya dapat. Ang problema ngayon, yung stigma. Hindi nawawala ang stigma. Diba? Pag sinabi mong, pag may narinig na, oy, may mental disorder si ganito, bakit? Baliw ba siya? Yun ang word. When it comes to sinabing mental condition is baliw. Pag sinabi mong moody, ay, bipolar yan.
Tama? Kung malungkotin, Malung depression. Pag malungkot, depressed. Kapag may sariling mundo, ay autistic yan. Oo, yan. Yan kasi yung kinakabit na word ng stigma. So, ang tanong is, bakit ba may ganito? Bakit ba nagkaroon talaga ng stigma when it comes to mental conditions? Sorry, dude, medyo nawala. Ayun. Paano ba nagkaroon ng, bakit ba na-attach itong mga stigma na to when it comes to mental disorders? Usually, yan kasi kulang sa information, kulang sa education, at awareness ang tao. Ngayon lang nangyayari na nabibigyan ng halaga ang mental health. Kasi noong mga nakaraang taon, parang hindi nga pinapansin yan eh. Di ba? Pag sinabing psychology, ay bakit? Nakakabasa ka ba ng utak ng tao? Yun pa lang, sa course pa lang na yun. At the same time, hindi, para sa kanila kasi parang unusual, weird, ganyan. Pero, come to think of it, if ikaw yun nandun sa pwesto ng tao, tapos sinabihan ka na, wala, autistic ka ata, parang may sariling mundo. E paano kung ang personality ng tao is may, parang na-enjoy niya yung sarili niya, may lang siya mag-isa. Parang, o kaya stress siya, gusto niyang mag-isa, gusto niyang at peace lang muna siya for a while. The same lang, pero hindi ko lang talaga mag-get sa nag-start yun. Pero ang tingin ko is yung information or yung education ng tao about mental health. Kasi hindi ganun as kilala as physical health. Yung mga sakit, yung mga pagiging physical healthy. So, kaya nabubuo yung stigma na yun. Iba ginagawa pang joke, which is not a good one. So, iwasan yung mag-joke na, autistic, ay, mukhang drug addict. Guys, come on. Hindi, Hindi magandang mahal. biro. Oo, hindi mahal o hindi expensive maging mabait. Libre lang maging mabait. Kaya, hindi mo alam yung kausap ko palang tao, may pinagdadaanan yun, tapos sabihin mo, yung pangit mo. Eh, paano kung sarili yung taong yun, meron na siyang problema sa self-esteem niya? Diba? At the same time, paano kung yung taong yun, pinububog pala sa bahay? Yung taong yun, hiwalay pala yung magulang, may pinagdadaanan. So, hindi mo alam kung yung battle bawat isa. Kaya, better na to put any stigma on that person. Parang yung mukha ng, number one yung baliw. Sisa. Yung parang, mag-anak ata to ni Sisa, ganyan. If, kung nag-high school sila, at naaral nila ang non-limitangere at el filibusterismo, makikita nila bakit nagkaganon si Sisa. Diba? Merong underlying condition, merong nangyari. Kaya si Sisa, umabot na siya sa breaking point niya. Biglang pumitik na lang na gano'n. Yun. So, ang hirap ngayon, medyo mahirap correct at this point, at this time, yung stigma na paglalagay nila ng stigma sa mga tao. Even diba, pag alam ko ngayon, meron ng PWD-ID pag may mental disorder. So, iba, ito naman guys, hindi i-issuean niya ng ID nang walang certification ng doktor, walang recommendation ng doktor, at dumaan yan sa lahat ng proseso. Pero yung iba sabihin, peke, naging arte. Ay, ano lang, gawa-gawa lang yan para makakuha ng discount. Parang, exactly. Parang ganun ako mag-isip ng ganun sa tao kasi hindi naman biro yung pinagdadaan nila. If you guys can handle whatever stress that you have, sila, sobrang may patong na yung problema nila, sumabog sila. They can no longer handle it alone. Eh, you're blessed, you're lucky, kasi ikaw kinaya mo ka, siya hindi mo. We have our different mentalities, we have our different perspectives. So, yung ginagamit niyo yung mga mental disorder as stigma, as description dun sa tao should be stopped. Yeah. At hindi madali magkaroon ng mental disorders. Yeah. Kumbaga, hindi siya nakikita. Yeah. Then bawat tao kasi may istorya tayo eh. Lahat ng tao may istorya ng buhay. Kuwari, bad trip ka sa umaga. Syempre, may rason kung bakit ka bad trip. Oh, di ba? Then pag bad trip ka, anong nangyayari? Apektado yung work mo. Nabubulyawan mo pa yung ibang tao, di ba? Pag nabulyawan mo yung ibang tao, bad trip na din yun.
Kumbaga domino effect na eh, 'di ba? Domino Pasa-pasa na. effect, pasa-pasa lang 'yan eh. Gano'n naman nangyayari kasi. Kaya lang kasi, yung kakapasa mo, yung pinakataong napasahan mo, eh may talaga naman talagang stress na sa buhay, may problema sa trabaho, may Mm. problema sa pamilya. Eh, talagang ano ka, magbe-break ka talaga. Mawawala ka na talaga. So, Mm. ano lang tayo, kumbaga be sensitive. Tsaka stop Yan, yung labeling. expensive din. Yan. Hindi porke moody, bipolar. Hindi porke may sariling mundo, autistic. Mm. Guys, Galing na natin yung oo. sumunod na yun, please spread the Kaya nga, news. yung mga Huwag na po pinapanood, natin, huwag na ewan ko natin ba sa ano yun, huwag nang kaya palalain. mm. And, by the way, mabalik tayo sa suicide. Yes. What can you say about those sa generation ngayon na although hindi we cannot belittle and yung problems ng iba. But Mm. for those like there's a news na hindi nakapag-enroll, commit suicide. Hindi nakatapos, commit suicide. There are students like that. Even hindi nakapasa, they commit suicide. Mm. 'Di ba? Ibig sabihin ganun ka-depress yung mga batang yun. So what can you say about it? Siguro sa iba, iisipin nila parang ba yan, ang babaw naman. Or what, parang yun lang, pakamatay ka na. Siguro, ang generation kasi ngayon, nasa social media, nakadepend. Yung mga self-esteem nila, o yung mga anything na alam mo yung mag-boost ng confidence na or what. Pag nakita na lang umaangas yun ito, ba't ako ganito, siya, ganyan. Diba lahat na sa social media. Pero may mga factors tayong pwede consider bakit umaabot sa point na si student papakamatay, hindi na naka-enroll, hindi nakapasa. Unang-unang titingnan dyan, yung environment niya sa bahay. Yung family ba niya guided siya? Yung family ba niya aware na may pressure na sa kanya? Diba? Parang family ba niya chine-check yung anak niya o pinipressure na, mag-aral ka, mag-enroll ka, ay anak, wala tayong pang-enroll din. Tapos mga kaklase pa niya, uy, kami naka-enroll na, ikaw hindi pa? Ay, ano ba yan? So yun sa pwede natin i-consider. Ngayon, yung bata, sa time ngayon, hindi ko sure baka dahil sa technology, yung sense, hindi naman common sense eh, may other term din eh. Pero yung something na pwedeng magpalakas sa thinking nila, sa cognitive skills na yung way nila magbigay ng thought process, ang mga bagay. Lahat kasi nakadepende sa social media. So, parang at an early age of 5, 6 years old, marunong na sa Facebook, alam mo yung na-expose siya sa buhay ng ibang tao, tapos i-compare mo yung sarili niya instead of himself or herself building his or her own confidence. Parang, wala, sige nito, ang daming likes sa picture, ako hindi. Ganun ang mga bata ngayon, di ba? Ultimo TikTok, Kaya nga eh. makasik lang ng attention. Number one, titingnan mo dyan yung magulang. Guided ba ng parents? Alam ba ng magulang yung ginagawa niyo? Alam ba ng magulang mo yung nararamdaman niyo? So, kung dumating man sa point na yung bata, sobrang hindi na niya kinaya yung pressure, parang he chose to end his or her life, magiging in question din yung magulang. Parang nag-guide mo ba yung anak mo, na-check mo ba siya o hinahayaan mo lang siya as is? Busy ka rin ba sa social media kaya hindi mo na nakikita yung anak mo kung ano na yung pinag-o-open niya sa Facebook? Ang daming pwedeng maging factor na mag-e-end up sa suicide. Mababaw siya kung sa mababaw pero pag inisip mo, yun nga parang may naging topic tayo last time. Pag inisip mo, ano ba yung problema kasi yun? Parang ano yung naging nag-trigger sa kanya na gawin yun. Baka naman kasi ang suicide mainstream. Ganun yung iba eh. Pero hindi nila naiisip ano yung consequence after mo siyang gawin. Mabubuhay ka ba kapag nag-suicide ka, tapos yung pagkaka-suicide mo, kumbaga, naging fatal talaga, namatay ka. Tingin mo ba,
babalik mo yung buhay mo na nawala. Makuha mo yung attention ng magulang mo, o pero hindi ka makakabalik mo. That's the end of your life. Kaya sobrang, sa mga generation ngayon, medyo talagang maninibago tayo. Lahat sila nakadepend sila sa technology and something na may disadvantage. Parang mas dumadami yung disadvantage na kaysa sa advantage. Ginawa yung technology for our own use eh. Diba? Para connection sa malalayo. Kagaya Yeah, nito, and nakakapag-share tayo. Yun. wait, because hi, Direk Sheila. Hi, Direk. That's, And yeah, Emily, suicide is a trigger word for some people. Yes, I know. I know about that. That's the reason why I put it in the banner is suicide. Is because this is the topic that we're talking about. Um, sorry if we triggered some people, but this banner is just to tell you that this is what we're talking about right now. But anyway, thank you for that. So, and anyway, so one of the reasons why children are committing suicide is bullying. Correct. bully. Mm. And I'm a product of bullying. Ever since I was a kid, I was being bullied. Dumating ako ng elementary, bullied pa rin. Dumating ako ng high school, bullied pa rin. Diba? So, wala eh. Ganun talaga. So, since bata ako, I was being bullied. I was always being compared to somebody. Yan, na matigas ang katawan ko pag sumasayaw. Ayan. Mapapagano ka na lang. Yan. Kasi ano ko eh, lagi ako nadatapa, so limputin ako. Alam mo yung mga ganyan. Then, pagdating mo ng ng school, you have a good grades, tawag sa'yo, vacuum. Right? So, tapos malalaman mo pa kung sino yung nag-umpisa nun eh. No? Kakilala pa lang ng nanay mo. Ganun lang. So, I mean, hindi maganda kasi pag nabubuli, guys. Stop bullying. Hindi Number one. maganda yung impact kasi. Hindi nyo kasi alam yung pinagdadaan. It's easy for you to say na, oy, teacher's pet. Kasi may honor, teacher's pet yan. Kasi laging ano, ganito, ganyan, ganyan. Hindi nyo alam yung napagdadaanan. May mga mas sa teacher doon sa school ko, kaya siguro nasasabihan din ako teacher's pet. Diba? But they don't know kung gaano ka-strict si mama. Walang nakakaalam. Kahit assignment ko, hindi ako tinutulungan yan. Mami, assignment ako, biology teacher si mama. Mami, assignment ako sa biology. Ano sagot sa akin? Ayan ang libro, nandyan, basahin mo, nandyan ang sagot, intindihin mo. Ganyan yan. So, natuto ako magbasa ng libro. Kasi ako magbasa ng libro. Diba? Tapos, pag bisa, ma, paano ganito? Ang sagot sa akin, sino nag-aaral sa ating dalawa? Ikaw o ako? O, syempre, tingnan mo sa dictionary. O, nga naman, pumunta ako ng dictionary. Yun yung way kung paano kami dinisiplina ng nanay ko. Ng mama ko, particularly. Even my dad. Na, eto, kung kahit sa pera, kung may gusto ka, pag-ipunan mo. Kung hindi mo naiintindihan yung lesson mo, pag-aralan mo. Hindi ko ibibigay sa'yo ang sagot. Sabi ko sa'yo, nag-substitute na mama ko eh. Yung sa science teacher ko. O, anong sagot sa akin? Anong sagot? Tumiti lang ako. Anong sagot sa akin ng nanay ko? Don't just smile at me. Ganun po ka-strict ang nanay ko noon. Pero, para sa lahat, since I have good grades, teacher's pet ako. Dala-dala ko yun. From elementary to high school. Yun agad yung impression ng ano, Yun agad ang impression. Yeah. Kasi pag nalaman na, oy, ito apelido mo, ay, ito apelido ko, ay, anak ka ni ano. Oo, anak niya ako. Doon ako kilala. It's either anak ako or vacuum ako. Yeah. But they don't know na kahit nasa faculty ako, wala akong kausap. Isang tanong, isang sagot. Nasaan ang mama mo? Nandun po. Sa meeting. Ganun lang kami. So, it's really, ang hirap pag nabully ka. From my own perspective, Kasi, nawawala yung self-confidence mo, nawawala yung
ano ba, yung tiwala mo sa sarili mo na kaya Mm. mo eh, pero walang naniniwala sa'yo. Na science competition, ihawag ang pangalan mo para siyempre, tatawagin yung pangalan mo, pumunta ka ng stage para siyempre, para sa competition, right? Sinong nag-boo sa'kin? Sarili kong section. Why? Because they want somebody else na mag-represent doon sa competition. Ang nag-boo sa'kin, sarili kong section. And ang laking impact nun para mawalan ako ng confidence. Mawala ako sa sarili ko. Na mawala ako ng trust sa tao. Yun kasi yung parang, alam mo Yun yun yung expected mong masusupport na sa'yo eh. true. It's just that I'm lucky na blessed ako kasi strong sila mama at si papa na alam nila na hindi ako ganun. So, gawin mo lang yan. You cannot please everybody. Nandito lang kami. Pag may problema, nandito lang kami. Wala naman sila. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi nila alam yung story mo. But in the end, yung nagsasabi sa akin ng vacuum, siya rin ang nasaktan sa huli. Anyway. So, mahirap. Kung ako kaya ko kasi guided ako ng mga magulang ko, what more for those na hindi kayang magsabi sa mga magulang. So Parang guys, stop being a bully. Stop bullying. And grow up. Please. yung inferiority din kasi na Yeah. nati-trigger. Kaya, Meron kasi parang projection na sa bahay, under ka. So, syempre, sa labas, gusto mo, bossing ka. May ganyan. Yeah. Sabi nga natin, may mga storya sa bawat May story din, bakit ka bully, di ba? So, let's see totoo. how. And wait, Jan has hi Jace. Euthanasia is legal in some countries. That can be a choice. What is your stand on that? I will respect that. If how would you, ikaw muna, Krisha. What can you say? Ano siya, it's situational. So, kung talagang critical and may consent na ng family to proceed with euthanasia, I think we respect whatever decision kung talagang with that advice ng doctor na if the condition is already helpless. Yan. Pero if yung tingin pa is kaya or the family is not allowing it, siguro based din talaga sa condition ng tao. If meron pa, pwede pang gumaling or hindi pang brain dead. May ganun, di ba? Brain dead na. May, tama Actually, ba? I think there's a movie about that, right? Tama ba? May movie na ganun na yung, ang tawag dito? Yung guy is paralyzed and then may dumating na babae sa buhay niya as parang, niya, care, yung mag-take care sa kanya. Yun, di ba? Alam ko may movie ganyan. Ang Oo. bida doon is yung yun na nga yun. Emilia Sa Clarke? Game of Thrones ba yan? Oo. Oo, sa Game of Thrones, yan. Yeah. Yeah. But for me, yeah. Actually, napagdebatihan to nung high school ako. I know. Napagdebatihan to about euthanasia. At first, I actually against it. Because I really did not understand kung ano ba talaga meron sa euthanasia, di ba? But as I grow up, let's open our minds. I mean, kaya siya siguro sa ibang countries legal kasi kumbaga karapatan ng tao yun. May mga nagko-commit ng abortion, termination, sorry about the word, termination of pregnancy. Dahil nakikita pa lang nila from the start through blood test or genetic something na may problema yung bata. So, there are countries na nililegalize yun kasi, o nga naman, pag pinanganak ko yung bata, magkakaroon lang ng problema yung bata. Paano pag nawala kami?
paano yung anak ko? May mga ganun, di ba? So, sa euthanasia kasi, buhay ko to. Ako yung nakakaranas ng sakit. Ako yung in pain. Ako yung feeling ko wala na akong pag-asa. Iyon ang ano lang, ang ano doon eh, is buhay ko to sa buhay mo. Kaya lang, ang ano nun is, sa family. Kaya di ba doon sa movie, against yung nanay, pero yung tatay, sige lang. Kasi naiintindihan ng tatay yung pinagdadaanan ng anak niya. But syempre, as a mother, mahirap eh. Alam mo yun? Anak mo yan eh. Lahat, mother instinct yan eh. Kumbaga, hindi madaling tanggapin lalo ng mga nanay yan. So, siguro depending, as like what you've said, situational talaga siya. Okay? So, I hope we answered your question, Jace. Sabi ni Otep. Say something about those people who are using the word depression without them fully understanding the real meaning of the word. Yung tipong nakikiuso lang pero sa totoo lang, nalungkot nila compared sa mga taong totoong may depression. I think we already discussed that. But, Sa okay. stigma. Yeah. Yeah. Actually, yeah. Kasi, anong tawag dyan? Labeling yan eh. Hindi na stigma yan eh, actually. It's just a labeling na lang. Kasi, ano eh, kumbaga, yun na kasi yung uso eh. Yun yung pangit dun actually. Kasi Right? yun nga, yung sa hindi nakakaintindi, kulang talaga siya ng information or ng education about what is depression really. Yes. Jace, I mean people who are not sick. Ah, okay. Well, just like what I've said, it's their right, it's their choice, it's their life. Kaya, they have definitely the reason why they want to do it. So, if kung yun ang panatag ng puso nila, then of course, we cannot hold it back. But, if we can do something about it, why not do it? Diba? If kaya natin silang suportahan, mas maging guide pa sa kanila, why not? Baka magbago pa isip, di ba? Kumbaga nasa atin lang yan eh. Nasa atin lang yan eh. Kumbaga nasa circle yan ng taong kinakasamahan mo eh, di ba? Eh kung lahat ng kasama mo toxic sa buhay, ay talaga nga na magdesisyon ka lang ganyan, di ba? Pero kung may mga kasama ka pa sa buhay na, hindi, sige, kaya natin yan. Laban lang. Nandito lang kami. Anong gusto mong gawin natin? Pag-usapan natin. Punta tayo sa ganito. Definitely, maayos yan. So, but with all due respect to sa tao na gustong gawin yon, definitely, we're hands off. Correct? So, ano ang iyong message sa mga taong suffering from mental disorders and sa families nila or friends? Una sa people who are experiencing mental disorder, gaya ng nasabi namin kanina, huwag kayong mahiya lumapit dun sa talagang makakatulong sa inyo. Kasi, if you approach the wrong person, let's say, ibang advice yung makukuha mo from them eh. Minsan nga iti-trigger ka pa nila. Sige, go, tuloy mo. Ganyan, di ba? Mag-iingat ka lang naman. Ano mo lang yan. Labas mo lang yan. Hanap ka lang ng pagkakalibangan mo dyan. Pero if you will approach the right person, which is yung professional natin, they're very reachable now. Kaya, huwag mahihiya na magpa-check, magpatingin na sa kanila. Hindi masama. Yun. Sa panahon ngayon, hindi masama. Yung mga before lang kasi hindi lang talaga totally informed ang mga tao kung anong meron. Kung ano yung pwede nating may tulong sa taong may mental disorder. So, yun yung isa. Pangalawa, sa families nila, better na kayo yung number one support system ng tao.
Lalo na kung may pinagdadaanan sila, kayo yung number one na pwedeng tumulong, i-accept sila at the same time, tulungan silang gumaling. May mga add-on lang din. May nakita kong nag-testify na he has medical or meron siyang mental disorder. He's currently taking medications as well. At first, tinigil niya kasi feeling niya walang nangyayari sa kanya. And then, ang naka-help out sa kanya is through spiritual. He mentioned that he opened himself to God. He opened the relationship. Yung talagang pinifeed niya yung sarili niya ng positive words, yung mga encouragements, yung from the Bible, talagang pinifeed niya yung sarili niya. So, with the help of that one, at the same time, kinontinue niya yung medication niya. Testify siya, nag-heal na siya. Wala na siyang naging relapse, wala nang naulit, hindi na siya bumalik. So, at the same time, yung family din niya, naging aware na kailangan namin siyang tulungan. Kailangan namin siyang i-guide. Kailangan namin siyang i-encourage. That's why, malaking factor yung sa family. And then, same din sa mga friends. If may iwasan natin, huwag tayo masyadong mag-judge sa ibang tao. At the same time, hindi naman, lagi natin sinasabi, hindi expensive maging mabait sa ibang tao. Hindi naman sobrang hirap na, alam mo yung mag-spread ka lang ng kindness, mag-share ka lang, parang pass the kindness, kumbaga. Hindi pass the negative emotions or what. So, sorry sa background. Okay lang. parang, alam mo yun, hindi naman masama. Pero at the same time, we have to understand we have different stories. We are different people, we have different stories. So, baka yung sabihin mong simpleng word, malaki yung impact dun sa kanya. Kaya, alam mo, parang wala namang masama maging careful. Siguro kung may gusto kang i-call, sariliin mo na lang. Pero, huwag na yung tipong gusto mo makarating pa dun sa tao, gusto mo marinig pa niya, gusto mo mabasa pa niya. Yun. So, may namiss ako bang messages. Pero yun lang naman yun lang yung highlight. Lalo na hindi naman masama maging mabait. Pass the kindness, yun. Diba? Kasi domino effect yan eh. Totoo. Actually, our mental health must be really well taken care of. Because whatever we think, it radiates back to us. If we think positive energy will come. If you think negative, then it's negative. Positive to positive, negative to negative. But guys, work is work. But you're not working to die. Remember, you are working to put food on the table, not to dig your own grave 6 feet under. There are people who will turn their backs on you. You cannot please everybody, but you have to believe in yourself. You have to have your own courage and have faith. Whatever your religion is, I respect that, but have faith. Kasi talikuran man tayo ng lahat, hindi niya tayo tatalikuran. Diba? But apart from that, diba? We need to broaden our perspectives. We have to open up our minds when it comes not just only about mental health, but also with regards to mental disorders. There are celebrities who already came out that having disorders like bipolar, like Mariah Carey, Selena Gomez, Demi Lovato, Russell Brand, right? Even Frank Sinatra, Winston Churchill, Prime Minister of Britain, have bipolar. But what's the difference? Since celebrity sila, madaling i-accept ng fans. Suportado ng tao. But if it is an ordinary person, hindi eh. Kasi nandun yung stigma. Hindi siya madaling i-accept, but rather nadi-discriminate pa nga. So, actually, just like those celebrities, there are people out there who may look normal from the outside, but they're suffering a mental condition. And it's not easy. It's not so easy fighting your own demon and still trying to live normally. I'm telling you guys, it's not easy. Utak mo kalaban mo. But kailangan mong mabuhay. What makes it more difficult
is nga yung stigma. The stigma that is attached to it, and sometimes even your own family or relative will not understand or accept the situation. Make it more harder to come out and to accept their own situation. Kasi parang nasa ano ka na eh, darkest pit ka na, hindi ka pa makabangon. But guys, you cannot tell that person to simply snap out of it. It's not like cancer. It's not like diabetes. Sabi ko nga, utak ang kalaban mo. Utak yan eh. Hindi madaling, kumbaga, hindi madaling i-rewire kung ano yung nangyayari sa utak. These people are not fooling around, nor making fun of themselves. Tandaan niyo yan. They're really not. There is a chemical imbalance going on inside their brain that makes it hard for them also to explain what is going on. But never-ending stigma surrounding mental illness and suicide only makes things worse. But to let you all know, these people with mental conditions can live as normal as they could if we only let them. Actually, they're more creative and they're more intelligent. Kung tutuusin, they're highly functional. There are CEOs who are bipolar, there are PTSD who are in theater, can be. They're more creative than us. Like those celebrities who came out. Di ba? Nasa music industry sila. Kasi creative sila eh. Matalino sila. So, let them live as normal as possible. Because most of all, they have the capacity to love and be loved. Don't take that away from them. Don't take away the love from them. Don't be the reason why they commit suicide. You may think you didn't say or do anything wrong, but actually, it's our insensitivity and sarcasm. And it can really trigger it. Please be sensitive, be empathetic, and be a listener, especially if you have a loved one who is having such condition. Kasi hindi madali. So, yun lang. Lalo na ngayong pandemic, di ba? Marami ngayon nadidepress, marami ngayon nagkakaroon ng anxiety, saan kukuha ng panggastos, na-retrench na trabaho, di ba? So, ano lang yan eh, supportahan lang tayo. That's why we have family. That's why we have friends. Sabi nga nila, hindi lahat kaibigan mo. Kailangan matuto kang piliin kung sino ang kaibigan mo. Any more message, Krish? Ganda yung message mo very malaki ang impact niya at sana sa mga tao yun. Hindi madali. Totoo yan. Agree ako dyan. Kasi ang kalaban mo, sarili mo. Hindi mo alam kung anong gusto mo, hindi mo alam kung paano mo i-explain yung sarili mo. Kaya, better, hindi din sa dami ng friends niyan eh. Hindi porket marami kang friends, marami ka rin true friends. Better nga yung isa o dalawa lang, pero totoo sila. Yung talagang mapagkakatiwalaan mo kung ano yung gusto mong i-explain, maintindihan ka nila. Kasi, ang laki ng impact ng words. Mas, di ba parang, words are sharp as swords, di ba? Baga parang, sabihin mo, kahit napakasimpleng bagay, pag sinabi mo sa kanya, parang yun na pala yung mag-trigger sa kanya to do it. Di ba? Kaya ayun. So, hopefully may napulot. Hopefully po may natutunan kayong ngayong gabi ko. But before anything else, hi Direk Sheila, thank you. Yan, si Direk Sheila. Ang aming, yes, Ate Sheila. Yes, so anything to promote before we end this night? Yung Sheila and Friends every Friday yan. No nga pala. Noon kayo, magandang gig. Makinig ng music, yan. Pampaalis ng stress, yan. Dagdag nyo sa checklist nyo. Yung Spider-Man. Oo, ang page ni Emma, yung Spider-Man Story Collection. Yan. Yan. Yes. Kasi yung mga
Like, mga iba-ibang figures, yan. Mga Spider-Man collection, yun. You can also, kung willing kayo mag-start din also ng collection, you can also ask him saan siya nakakakuha, yun, nakakabili. Yun. Yeah. So that's Prisha and the Spider-Man. Yeah. Just like the page. Follow Okay. lang, follow. Like. Yeah. Just follow, like lang yan. Okay, so guys, thank you for listening tonight. Thank you for all those listeners. And on October, ano ba? October 22, my guest will be Miss Nina Campos. Ang pag-usapan namin mga katatakutan kasi magdo-November na. So, yan, mga kakatakutan. So, tama-tama, gabi kami mag-uusap, di ba? Ganyan. So, this will be October 22. My guest will be Miss Nina Campos, 7 p.m. Then on October 23, please like the FB page Sheila and Friends. And October 23, 7 p.m., Sheila and Friends singers will sing to you movie soundtracks. So, and I'll be there. Kaya, wala lang. Manood lang kayo. Manood, makinig, kumain. Yan. Pwede yan. Makikanta, ganyan. Makikanta, yes. And for those who have talents to share, please like the FB page Artist League. Then you can send us a video of yours. Then we will share it. That's the reason why I created. Tin will sing too. Yes, I will sing. And for those, the reason why I created Artist League page actually is I wanted to share talents from different walks of life. So for those who have talents, and just send us a video and please like and share my FB page also. Then yes, I'll be singing also on October 23 on Sheila and Friends. So mga hindi ko na sabihin ko anong oras, basta start yung 7 p.m. Okay. So thank you, Krisha. Thank you for those listeners. Thank you for everyone. So see you all guys on October 22. Good night. Thank you. Thank you.